Napagdesisyonan niyang umuwi muna sa bahay nila Timo na pupunta roon sa mansyon. Tsaka na lang siya babalik pag siguradong nakaalis na si Diego. Kumatok siya sa bahay nila at makalipas rin naman ng ilang segundo, mawakas din naman iyon. Ang lolo niya ang nagbukas sa kanya. Masaya siyang makita nakakalakad na ito at di na nakahiga sa kama ng kwarto niya. "Nandito ka pala, apo," sabi ng lolo niya. Ramdam niya ang saya nito na makita siya. "Ang tatay Polo, mamaya pa yung hapon uuwi, apo. Wala ka bang trabaho ngayon?" Tanong nito. Ngunit hindi niya na talaga mapipigilan ang sarili. Kailangan niya nang ilabas itong nararamdaman niya. Kailangan itong isabog dahil ang bigat na nitong dalhin na habang tumatagal pasakit ang puso niya. "Lo!" Saka siya humugulhol at niyakap ito. Ang lolo niya nung bata pa siya, ito nagiging sandalan niya sa mga problema niya sa buhay, lalong-lalo na sa problema sa paaralan niya noon. Ayaw niya kasing dagdagan pa ang problema ng nanay at tatay niya, kaya't sa lolo niya sinusumbong ang lahat. "May problema ka ba, apo?" "Shh, tahan na." Nagtatakang tanong nito sa kanya. Sa panahon ngayon, kailangan niya ng karamay at mapagsasabihan. Hindi niya na ito kayang ipagsarili pa dahil ang sakit-sakit talaga. Ngayon niya lang talaga ito naramdaman, ang masakta ng ganito. "Lo, bakit ganon? Bakit kailangan pang mangyari to?" Mas tumakas pa ang paghagulhol niya. "Bakit kailangan niyo pang umalis? Galit ba ang tadhana sa amin? O sadyang di talaga kaming para sa isa't isa? Anong ibig sabihin mo, apo? Sino bang tinutukoy mo?" Nagugulat itong tanong sa kanya. "Sa inyo ko lang po ito sasabihin, lo." Tumigil muna siya ng kaunti. "Nagkagusto ko sa isang lalaking mayaman, lo." "Ha? Alam mo naman di bang mahirap pagkagusto sa mayayaman? Nasasaktan ka ba dahil hindi kanya ginusto pabalik? Ganon ba ang nangyari?" "Hindi po ganon, lo. Nagkaroon po kami ng relasyon at tinihim ko rin po yun kay inay. Alam ko pong mali yun pero kasi natatakot ako anong sasabihin ng mga kasamahan ko. Baka sabihin nila nilandi namin ang sarili naming amo. Yung mga ganon ba, lo? Ayoko maging usap-usapan. Nakipagrelasyon ka sa amo ninyo. Yun ba ang tinutukoy mong batang nagtapat sa'yo nang nararamdaman niya noon sa'yo?" "Opo, lo. Paalis na rin po siya ngayon sa ibang bansa." Mas tumakas pa ang paghagulhol at iyak niya. "Hindi ko naman talaga akalain na mamahalin ko siya na masyado, lo." "Bakit ganun, lo? Kung kailan masaya na kami, bakit kailangan niya pang umalis?" "Shh! Tahan na." Pagpapatahan nito sa kanya habang hinahagod-hagod ang likod niya. "Sinabi niya rin sa akin na sumama raw ako sa kanya pero hindi yun pwede. May buhay ako rito sa Pilipinas at ayaw ko rin po kayong iwan ng inay at itay. Kaya nakipaghiwalay na lamang ko sa kanya. Ayoko maging hadlang sa pag-alis niya." Unti-unti siyang humiwalay sa lolo niya at saka pinahiram abang ang mata gamit ang dalawang kamay niya. "May ikukwento ako sa iyo, apo, pero bagong lahat, pumasok ka muna." Nang umupo ang lolo niya doon sa sila ng bahay nila, umupo rin siya sa katabing silya. "Hindi ko pa tayo inikwento sa tatay mo. Yung lola mo, ang pangalan niya, Imelda Torrente. Pang sosyal naman po, lo, ang pangalan ni lola." Unti-unti na rin siyang tumahan sa pag-iyak. "Oo, tama ka. Anak mayaman kasi ang lola mo." "Ha? Talaga po, lo?" Ngayon niya lang nalaman ito. Hindi kasi ito kailanman nagkukwento sa lola niya. Pero totoo, mayaman ang lola niya? "Oo, apo. Mayaman ang pamilya. Hardinero ako sa mga panahon na yon nang masilayan ko ang magandang mukha ng lola mo. Hindi ko talaga makakalimutan ang mukha niya dahil magkahawig kayo ng mukha ng lola mo." Ngumiti ito habang sinasabi yon. "Dahil hardinero ako sa mansyon ng lola mo, araw-araw ko siya nakikita, lalo na kapag umaga. Meron yung isang araw na nagkausap kami, nasundan pa ng ibang usapan hanggang sa nagkasundo kaming dalawa at naging palihim ng magkasintahan. Dahil striktong pamilya niya, pinanatili namin yung lihim dalawa. Palihim kaming nagkikita at saka nag-uusap." Bumontong hininga ito, saka unti-unting lumungkot ang boses. Hanggang dumating yung araw na nalaman ko na lamang na buntis siya. At dahil takot kami sa mga magulang niyang malaman yon, nagtanan kaming dalawa. Naging masaya sa isang taon naming pagsasama, lalo pa nung sinilang ang tatay mo. Kahit kilos mayaman ang lola mo, mahal na mahal ko yun. Ngunit dumating ang araw na nalaman ng ama niyang pinagtataguan naming dalawa. Kinuha siya ng mga ito. Lalo pang lumungkot ang boses nito. Dahil walang alam ang mga magulang niya sa anak naming dalawa ni Imelda, naiwan ang tatay mo sa akin. Ilang beses akong bumalik-balik sa mansyon nila ng lola mo, ngunit hindi ako iniyaang pumasok doon. Hanggang sa dumating yung araw na naawa na sa akin yung isang maid sa bahay nila, tsaka sinabi na sa akin ang totoo, na matagal na palang umalis ang lola mo doon sa Italy.
Pilit daw yung dinala ng mga magulang niya sa Italy para daw pakasalan ang kasosyo nito sa negosyo. Yun din ang huling beses na nagpakita kami ng lola mo. Pero alam mo, masaya pa rin ako dahil kahit hindi man namin kapiling ang isa't isa, binayaan din naman kami ng tatay mo ng apong kagaya mo. Sana man lang talaga buhay pa siya ngayon at makilala ka pa niya, apo. Siya ang nalungkot sa kwento ng lolo niya. Di niya maisip kung gaano kasakit ang nararamdaman nito sa mga panahong iyon. Bakit ganun po ang tadhana, lo? Naging tanong niya sa sinabi nito. Minsan kasi sa buhay, apo, hindi puro sarap at saya lamang. Wala kang buhay kung hindi ka nakakaramdam ng sakit. Tsaka, payo ko lang sa'yo, Ivana. Kung iyong tingin mo ay gusto ng puso mo yon, ang sundin mo. Kung gusto mo na sumama dyan sa lalaking mahal mo, edi sumama ka. Malaki ka na at kaya mo nang bumuo ng sariling desisyon. Napatigil siya at napatanong sa sarili. Tama ba ang ginawa niya? Yun ba ang gusto ng puso niya? Salamat po sa payo ninyo, lo. Hindi ta rin talaga ako makapaniwala na masasaktan ko pa ito. Kung paborito kong apo na magkakagusto na sa lalaki, dalaga ka na talaga, apo. Parang kailan lamang, yung ang liit mo pa. Ang bilis lang talagang tumatakbo ng oras. Oo nga po, lo eh. Ang bilis talaga ng oras. Parami na rin yung puting buhok ninyo. Isang semana rin ang hinintay niya bago napagdesisyonan na pumasok. Makalipas din ang 2 araw na yon, umuwi na rin ang nanay niya para daw alamin kung nandun ba siya sa bahay nito. Nagkausap naman sila at ang rason niya, hindi maganda ang pakiramdam niya. Tsaka na-miss niya ang lolo at tatay niya, kaya siya umuwi. Buti naman at kumagat ang nanay niya. Ang lolo niya lang din ang sinasabihan niya. Hindi niya kasi alam paano yun isasabi sa nanay at tatay niya. Natatakot siya sa magiging reaksyon ng mga ito. Ayon dito, nakaalis na rin sa Diego sa mismong araw din na yon. Galit na galit din tong umuwi sa mansyon at saka hinahanap siya. Kamusta na kaya ito ngayon? Masakit mang umalis na ito ay kailangan niya pa rin tanggapin. At kaya nga ng sabi ng lolo niya, ang buhay hindi lang puro sarap. Sa ngayon, nandito siya sa paaralan nila. Kasama niya si Cora at saka si Jasmine. Tabi silang umupo ngayon sa upuan, sa ilalim ng punong mangga. Napapansin niyo ba? Yung isang classmate natin si Monique, lumaki ang tiyan niya. Bali-balita kasi buntis ito, saka yung matandang prof natin sa algebra yung ama. Kaya naman pala malaki ang grade niya sa subject na yun eh. Ayon kay Cora. Ibang klase na talaga itong paaralan natin. Parati na lang talaga yung matatahimik at mukhang mabait ang una nabubuntis. Ayon naman kay Jasmine. Tahimik mo dyan, Ivana. Si Jasmine na napansin siyang sobrang tahimik lamang. Huwag mong sabihin sa amin, muntis ka din. Asar sa kanya ni Cora, tsaka malakak ng tawa. Ha, asa ka pa, Cora? Kilala mo na yung kaibigan natin. Kulang lang masabi nilang natatakot sa mga lalaki eh. Tsaka sumabay na naman sa Jasmine sa tawa ni Cora kanina. Tumahimik nga kayo dyan. Kung ano na lang talaga yung sinasabi ninyo. Ay! Napatili na lamang siya na may nahulog galing sa ibabaw. Ang kaninang tawanan ng 2 kaibigan niya mas lalong lumakas pa. Siya na may napatingin kung ano yung nahulog. Halos magningning ang mata niya na makitang sobrang hilaw iyon na mangga. Ang sarap nun. Kaya niyang agad pinulot sa kakinagatan. Ang sarap naman. Ivana, gaga, ako naasiman dyan sa kinakain mo eh, si Cora. Sobrang sarap kaya. Tsaka kumagat siya at muli hanggang sa maubos iyon. Sobrang asim no? Si Jasmine naman saka humalakak na naman ng tawa. Sinamaan niya ang 2 ng tingin. Bahala kayo dyan, naiinis niyang sabi. Nang tatalikod na sana siya, may nakita siyang kahoy na may sanga. Kinuha niya yon saka ginawang panungkit sa mga hilaw na bunga sa punong mangga. Anyari ka dyan kay Ivana? Hindi pa talaga nakontento sa hilaw na manggang yun ha? Di niya na pinansin pa ang tawanan ng 2 kaibigan niya. Bahala sila, basta gusto niya ng mangga. 2 semana. Di niya alam pero pakiramdam niya may puwang sa buhay niya. Namimiss niya si Diego. Naglalabas siya ngayon ng damit niya at ng yung dress sa birthday party ng tita niya. Ang kukusutin niya sana, naalala niya naman niya ang lalaki. Hoy Ivana, if you're not going to open this goddamn door, I'm going to break it. Narinig niyang singhal ni Diego sa labas habang patuloy pa rin sa malakas sa pagkatok. Teka lang, Diego! Kinakabahang sabi niya. Nagdadalawang isip kung lalabas ba o hindi pero sa huli, pinili niyang lumabas doon. Kesa naman magkulong siya ng sarili sa loob ng restroom habang buhay. Lumapit siya sa pinto, bitbit ang gunting na binigay ni Diego kanina.
Malakas na bumuntong hininga muna siya bago binuksan ang pinto. Bumungad sa kanyang galit na ekspresyon ni Diego, pero nung mapatingin to sa kanya, natigilan to. Diego? Tawag pansin niya rito pero tuluyan pa rin natigilan to habang nakatingin sa kanya. Naalala na naman niya ang gwapong reaksyon ng lalaki nang tinabas niya ang damit. Napapangiti na lang talaga siya sa pangyayaring iyon. Kamusta na kaya siya? Miss niya na talaga ito. Pinagpatuloy niya na lang ang paglalabas sa mga damit niya. Isa na lang talaga siyang alaala. Babalik pa kaya siya? Kung sumama lang siguro siya, hindi niya sana mararamdaman ang mga ganito. Ibang-iba na ngayon ang mansyon. Nakakapanibago lang na hindi nag-alala ang mga kasamahan niya na mapapagalitan ng masungit na amo nila. Ivana, pwede bang ikaw munang kumuha doon sa baldeng iniwan ko doon sa taas? Naiwan ko kasi yun kanina eh. Malapit na rin kasi ang tanghali at bibili pa ako ng pananghalian natin. Hinging pabor sa kanya ni Manang Leila. Opo naman po, Manang. Wala naman pong problema. Magarang na sagot niya naman dito. Sige, Ivana, salamat ha. Doon sa pinakadulo. Tumango siya at saka nagsimulang umakyat doon sa hagdan. Na makatungtong na siya doon sa ikalawang palapag, nagsimula na siyang maglakad. Ngunit napatigil na lamang siya na mapadaan siya sa pinto ni Diego. Ang mga alaala sa kwartong iyon hindi niya makakalimutan. Bawat sandali nakatatak yon sa kanyang puso. Sana naman nandyan siya sa loob. Umaasa pa rin talaga siyang hanggang ngayon hindi ito umalis. Inawakan niya ang pinto. Napagtanto niyang nakalak pala iyon. Sayang naman. Gusto niya lang naman sanang matanaw ang loob ng kwarto nito dahil miss na niyang lalaki. Lumungkot na lamang ang mukha niya. Wala na talaga. Wala na siya. Nilagpasan niya na lamang ito at tinungo yung balde na tinutukoy ni Manang Leila sa kanya. Na makita niya naman ito, kinuha niya yon saka bumalik na. Napatigil na naman ulit siya doon sa kwarto ni Diego. Babalik pa kaya ito? Pinagpatuloy niya na lamang ang paglalakad niya. Nilagpasan niya yon. Ano pa ang silbi ng pagluluksa niya kung pinili niya ito? Hindi siya sumama kaya't kailangan niyang palindigan. Pababa na sana siya ng hagdan sa mansyon na aksidenteng nadulas siya dahilan para mabitawan niya ang hawak niyang balde. Siya na may nagulong doon hanggang sa baba. Aray! Napaigik siya sa sakit ng buong katawan niya. Ivana, okay ka lang? Nandun din pala si Cora sa baba at napansin ang pagkakadulas niya. Unti-unti na rin tong lumapit sa kanya. Ngunit halos mapasigaw na lang siya nang biglang sumakit ang tiyan niya. Halos malagutan na rin siya ng hininga sa sakit na nararamdaman. Sobrang sakit talaga at hindi niya alam kung kakayanin niya pa. Cora, tulungan mo ko. Ang sakit ang tiyan ko. Hinging tulong niya rito. Ivana, may dugo ang hita mo. Malakas na sigaw ng kaibigan. Dahil sa sakit ng kanyang tiyan, nawalan siya ng malay. Narinig pa ang pagsigaw-sigaw ni Cora bago tuluyang nawala ng ulirat. Ang sakit talaga. Katapusan na ba ng buhay niya? Nagising na lang siya sa puting silid habang nakahiga sa kama na may nakatusok at nakakabit na dextrose sa kamay niya. May nakabalot din na band-aid sa kamay niya. Naguguluhang napatingin siya sa paligid. Ano bang nangyari? Nakita niya ang kanyang nanay, nakatabi si Cora, nakaupo doon malapit na sila sa kanya. Tsaka si Manang Leila din na doon sa kabilang linya. Pinakiramdaman niya ang sarili. Mabuti talaga at nawala na ang sakit sa kanyang tiyan. Hindi niya talaga alam kung bakit ba nangyari yon. Buto niya sana o ang balat niya mula sa pagkakagasgas noong nadulas siya sa hagdan. Ivana anak, mabutit nagising ka na. Labis talaga ako nag-aalala sa'yo, sabi ng ina niya. Kita niya rin namumugto ang mata nito, tsaka pati na rin ang kay Nay Cora. Halatang kagagaling lamang umiyak. Okay lang po ako, Nay. Sobrang nasaktan lang talaga ang katawan ko doon sa pagkakagula sa hagdan. Mag-ingat ka na kasi sa susunod, Ivana. Alam mo namang peligro doon sa hagdan eh. Sobrang taas. Si Manang Leila naman iyon. Mabuti na lang talaga. Walang masamang nangyari sa'yo. Sobrang nag-alala talaga ako sa'yo kanina, Ivana, na makitang maraming dugo dyan sa hita mo. Okay na ako. Wala na ako nararamdamang masakit sa katawan ko. Pero lang dito sa sugat ko. Pagtutukoy niya sa nakabentang kamay niya. O siya, diba? Sabi ng doktor, tawagin siya kung magigising na ang pasyente. Lalabas muna ako at pupuntahan ko pang doktor. Sabi ni Manang Leila sa kanila, tsaka ito umalis sa kwarto nila. Magpahinga ka na lang muna anak ha? Sabi naman ng nanay niya. Opo, Nay. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Manang Leila habang nasa likod nito ang doktor na babae, habang nakasuot ng mask. Kamusta ang kalagayan mo? Tanong ng doktor sa kanya.
Wala na po ako nararamdamang masakit sa katawan, Doc. Ito na lang pong konting sugat ko. Matapat na sagot niya naman dito. You're very lucky. Your child survived? Mabuti na lang, mabilis ka nadala dito sa ospital. Malapit ka nang mapunitan kahit mag-iingat tayo sa susunod. Ano pong ibig sabihin ninyo, Doc? Naguguluhang tanong niya sa doktor. Napunitan? Ang nanay niya? Ha? Sabay naman sila ni Manang Leila at ni Cora. Don't tell me you did not know. You're 1 month pregnant kaya I suggest na you should take more vitamins, lalo na't malapit ka nang mapunitan. Mabuti na lang talaga at mahigpit ang kapit ng baby mo. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Siya, buntis? Hindi malabong mangyari yon. Ilang beses na nga rin may nangyari sa kanila. Paano naman naging buntis ang anak ko, Doc? Nagbibiro ka lang ba? Napatawa pa ang nanay niya. Inakala nitong hindi totoo ang sinabi ng doktor. Oo nga. Paano nangyari yon? Si Cora naman. She's pregnant. Turo ng doktor sa kanya. Sa kanya na lang tanungin kung bakit. Salamat. Sabi ng doktor saka ito umalis sa gawin nila. Walang sino man nagsalita nang umalis ang doktor. Pareho silang lahat na nagulat, natigilan. Hindi rin amang ito masisisi. Maski nga siya'y gulat sa pangyayari. Ivana, paano yun nangyari? Ang nanay niya ang unang bumasag sa katahimikan. Galit ang boses ito at para bang di makapaniwala sa nangyayari. Nay? Unti-unting nanunubig ang mga mata niya. Akala ko ba'y wala kang boyfriend? Bakit nangyari to? Hindi pa rin talaga kapanipaniwalang buntis ka. Wala akong kahit sinong alam na gumagalaw sa'yo. Sabihin mong hindi ito totoo. Ang nanay niya. Oo nga, Ivana. Wala ka namang pinakilalang lalaki sa amin. Baka di ka talaga buntis, nagbibiro ng doktor sa atin. Bumuntong hininga siya. Patawad po talaga, Nay. Hindi ko naman po sinasadya. Bumasag ang kanyang boses at saka unti-unti ring umagos ang luha sa mga mata niya. Bakit pa ito nangyari? Bakit ngayon pa? Buntis ka? Napalakas ang boses ng nanay niya. Sinong ama niyan? Ramdam niyang galit na galit ito. Nay, patuloy pa rin siya sa pag-iyak niya. Ivana, sagutin mo ko. Sinong ama niyan? At paano nangyari yan? Kita niyang napatingin din si Manang Leila at si Cora sa kanya na para bang di talaga kapanipaniwala ang nangyayari. Sorry po talaga, Nay. Nilihim ko po sa inyo. Hindi ko naman po kasi talaga akalaing aabot sa ganito eh. Patawad po talaga. Basag na talaga ang boses niya. Pagpahingahin muna natin si Ivana. Emilia, buntis siya, bawal sa kanyang ma-stress. Pagpapakalma ni Manang Leila sa nanay niya. Nay, pasensya na po talaga. Hindi ko po talaga sinasadya. Hindi niya talaga alam paano sasabihin na ang amo nila ang ama ng batang dinadala niya ngayon. Sinong ama niyan? Tanong ng nanay niyang muli, pero sa pagkakataong to'y pilit itong ginagawang kalmado ang boses. Hindi kita pagagalitan basta't sabihin mo kung sinong ama niyan. Nay, Cora, Manang Leila, pasensya na po talaga at inilihim ko po sa inyo to. Tumigil siya ng konti. Nagkaroon po kami ng relasyon ng amo natin. Natatakot po kasi akong sabihin sa inyo pero mahigit 1 buwan na po kaming magkarelasyon. Pasensya na po at ngayon ko lang po sa inyo sinabi to. Napahagulhol na siya ng mas malakas. Ang senyorito? Sabay-sabay nilang tatlong sabi. Paano nangyari yon? Si Manang Leila. Lumipas na ng 2 araw magmula ng maospital at malaman niya na buntis siya. Kakalabas na lang ngayon sa silid niya na may marinig siyang usapan. Buntis daw si Ivana. O, diba? Tingin mo, Lucy, yung mga tahimik talagang una nabubuntis? Dinig niyang sabi ni Fiona. Hindi niya alam paano nito nalaman na tayong silang 4 pa lang naman na nakakaalam noon. Totoo? Kaya pala napansin kong parang lumalaki ng konti ang tiyan niya. Noon kasi sobrang flat ng katawan ng bruha na yun eh. Oo, totoo. Pero hindi ko lang alam sinong ama. Yun lang ang nalaman ko. Akalain mo mukhang inosente pero malandi pala?